up guys? Welcome guys, no? May pag-uusapan tayo, no? Nung trabaho ng gwardiya, ng security guard. Ano bang ibig sabihin ng frisking, no? Nung ako baguhan guys, hindi ako pamilyar sa salitang frisking. Ano ba yun? Ang frisking guys, ay ito yung tinatawag na kap-kap, no? Kap-kap. Kap-kapan ba? Yung kinakap-kapan mo yung mga taong dumadaan, di ba, lalo na kung kuwan ba, yung may isang mga bawal na ipapasok sa loob ng ating trabaho, no, sa atong area ng UR natin. So, kakap-kapan natin. Ang salitang kap-kap sa salitang English ay frisking. So, tara pag-usapan natin ang ibig sabihin niyan. Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Pag-uusapan natin ngayon guys ay frisking, proper frisking, no? So alam ko walang ganong interesado rito, but kung tapusin nyo yung video, maintindihan nyo yung ibig sabihin ng frisking, ano? At kahit pa paano, madagdagan yung kaalaman nyo. Pero bago ang lahat guys, baka magulat kayo, no? Isang lalaki na mahaba buhok, tapos nagkiklaim ng officer, security guard, pero mahaba buhok, no? Naka-earrings, no? Nakasando. Paano naging officer yan? Kasi guys, ako po ay isa na retired na po ako. Hindi na po ako active guys, no? Retired na ako, hindi na ako active. Baka hanapan nyo ako ng forma. Ako ay isa ng freelance, no? Kaya ko nang gawin ang dapat kong gawin sa sarili ko dahil ako ay wala ng amo at sarili ko na ang amo ko, no? But guys, naggawa ako ng mga video guys ng dagdag kaalaman para sa mga security guard, lalo na kung bago at kabataan, no? So, punta kayo sa channel ko, ayan. Pindutin nyo yung playlist dyan. Pag napindit yung playlist, yan ang lalabas. Puntahan yung Security Guard Matters at marami tayong mga video na kakupulutan nyo ng aral. Okay? Guys, nagpalit tayo ng background kasi ang pangit ng background. Ay, nako. So, anyway guys, no? So, tuloy tayo. May papakita lang akong video sa inyo. Ayan, no? Idol, kinsay relate ani. Kinsay mga nakarelate ani, mga nag-duty ani nga posting. Numalis niya, kay trabaho ra na ilang ibuhat. Mga idol, kinsay relate ani. Alright guys, nakita nyo, no? Yung gwardiya ay nagkakapkap siya sa mga empleyado, no? Tapos, enjoy na enjoy siya, kinakapkapan niyo yung banda, hindi sa mga kuwansa. Di, guys, nakita nyo yung gwardiya. Kung ako utusan ng gano'n, mukhang una-una, hindi ako papayag kasi hindi naman, kung babae, okay lang. Lalaki, hindi naman ako enjoy. Para ano yung bading ka. Hinihipo talaga mismo yung mga bayag ng mga empleyado, which is bawal yun. Which is labag yun sa karapatang pangtao. Hindi ko alam kung anong meron ang agency, anong meron yung detachment na yun, bakit pati bayag ng mga empleyado ay hinihipuan. So kung ikaw, gwardiya, ay bading, ay mag-enjoy ka. Want to sawa ka kakahipo kasi pinayagan kang maghipo ng ganun eh. So anyway guys, okay, paliwanag ko lang sa inyo, yung ginagawa ng gwardiya ay isang procedure to check, lalo na kung applicable yan sa mga mall. Tinuro sa amin yan, proper frisking. Na-assign kasi ako sa mall dati. Lalo na ako sa ceiling area. Kasi yung mall na pinag-dutihan ko ay yung mga traveler. Yung mga sa ibang bansa ba, na dollars ang gamit. Hindi ko banggitin yung pangalan ng mall para maiwasan natin na kuhan. Pero yun ang procedure na ginagawa para sa mga empleyado at sa mga para matrace mo kung may ginukuha silang mga items sa loob ng ceiling area, no? So piniprisking namin mga gwardiya. Ano ba yung frisking? Kinakapkapan mo ang isang empleyado or isang bisita para kunwari bawal magpasok ng sa mga bangko, no? Kakapkapan mo siya kasi baka may baril. Pero makikita naman yung kapkap ay hindi siya kuhan. Pero kung thorough frisking ang ibig sabihin, thorough frisking,
Nakakapagod yan, lalo na nasa ako sa employees entrance. Employees entrance sa exit. Nakakapagod yan kasi ang proper na pag-frisking, proper tulad dito buhok ko, pwedeng dikitan ko kasi ng items to dito eh. So ginaganon yan. Kung babae kung lalaki mababog, ganun din yan. Ganun no. So madali kasi ipasok lalo ng sing-sing na mahal. Pwedeng isiksik dito eh. So ginaganon lang yan. Tapos dito. So kung wala namang bukol, okay lang. Ito kilikili. Dito ginaganon yan. Ginaganon, di ba? Dalawang kamay ba ganun. Ngayon, pagdating dito sa baywang, ginaganon. Ngayon dito banda, hindi yan. Nakita yung pinutungan ko. Yung pinakahita guys, yung pinaka dito lang sa gitna, parang ginaganon lang yan. Parang ginaganon pababa. Tanggal sapatos at yon medyas din na makita naman may bukol eh. Yung pinakapagpakita ng hita, ginaganon lang yan. Minsan talaga nasasagi may itlog ng mga empleyado. Ako pag ganun ko, nasusobrahan. Tapos nagrereklamo yung empleyado. Meron akong na-frisking na isang director ng pelikula. Medyo bading siya. Kasi doon sila nag-shooting sa mismong kuha namin, pinagdutihan na mall. Pinirisking ko siya, tapos nag-proper ako kasi napapabilib ako napasikat ako Kasi alam mo na, imbis na napapansin siya, director siya nagalit sa akin guys. Kasi grabe daw yung kuwan daw, parang naman daw criminal siya. Ganun ang kuwan niya. So, instead na nagpapansin ako, nagalit pa tuloy sa akin. Anyway, pero yung ginawa ng gwardiya, na hinihipo yung mismong bayag ng ethics ng mga empleyado, ay feeling ko nilabag mo na yung pangkarapatang pangtao at nababastos na. Although, kasi sa ating society, pag lalaki ay parang wala lang. Pero sa totoo lang, mayroon din tayong dignidad mga lalaki para bakit kailangan bastusin. Tulad nung video na yan, kita mo, hindi ko alam kung sino nagbigay ng authority na gawin sa mga empleyado yon. Kasi kung ako nun, baka masapak ko. O kaya abangan ko yung gwardiya sa labas. Tarantado ka, nambabastos ka ng tao Kung nananadya man lang, no? Sorry sa words. Patawarin ako ng YouTube. Pero kung ganunin ako, parang nakakalalaki. Nakakabastos, no? So I hope na kung mayroong ipapagawa sa inyo na alam yung labag ng karapatan ng tao, pwede nyo i-question. Sir, sabi ni Raiders TV, hindi daw ganun ang proper na frisking. No? Kaintindihan nyo na frisking, guys, yung kinakapkapan natin yung tao. No? Kinakapkapan natin. Sa babae, guys, gawin yun. May mga babaeng tumboy Pwedeng isasamantalahin yung pagkakataon, yung sitwasyon. Na bakit kailangan hipuin pati yung private part ng ating mga empleyado. Kung utos ng employer yon, siyempre wala kang magawa, utos Pero para sa akin grabe talaga yung pang i-exploit ng mga taong mayayaman na mga tao na ganun na lang nila bastusin yung mga empleyado nila, no? Tapos ikaw naman gwardiya, no choice ka kundi sundin yung utos, no? Pero para sa akin kasi hindi ko nagagawin yun. Siguro wag na nilang sabihin na hindi ko ginawa, na hipuin yung gitna. Kasi wala namang may tago doon kung pag ganun mo sa hita. Yung hita talaga ganyan, ginaganon yan. Kasi pwedeng mag-ipit kasi ng items dito sa bandang pagitan na may itlog o kaya sa kuwan. Actually guys, marami kaming nahuli na mga babae doon sa mall. Mga babae yun history ng pag-duty namin doon na ninipit talaga nila yung sing-sing yung mga alahas sa clips nila. Kasi alam mo guys, ganito yan lalo na yung hindi pa regular at mamumblema sa pera, gumagawa talaga ng kabulastugan yung ibang empleyado, no? So, ginto yun mga kwan yun may halaga yun At kaso lang, hindi namin nahuhuli dahil sa frisking. Nahuhuli namin dahil sinusumbong sila ng kapwa nila empleyado. Sinuchucho sila ba? Kaya, pero hindi, babae sa babae, hindi lalaki, babae. Pangit yung ako yun. So, punta tayo sa frisking, no? Sa frisking. Ang pag-frisking ay hawakan mo yung katawan ng tao.
no? Minsan inuutos dito sa may dibdib ng babae, no? Ginaganon yan. Yun na nga, may proper na procedure ang pagpiprisking kasi nga, malalabag mo yung karapatang pangtao. So tulad nung nasa video, hinihipo yung pinaka-private part ng lalaki. Hindi ko alam kung nag-i-enjoy yung gwardiya dahil bading siya o no choice siya dahil inutos ng kumpanya o kaya talagang content lang nila yon para lang maging pakwela sa video. But, ang pangit lang doon kasi may mga kabataang gwardiya na nanonood. Lalo na kung mga gwardiya na hindi familiar sa frisking. Kahit naman ako nung nag-duty, sabi sa akin ng duty ako, ayusin mo yung pag-frisking ha. So yung sa likod ko, yung bata pa kasi ako noon eh. Ano yung frisking? Ano yung frisking? Nahiya naman ako magtanong kasi nga, siyempre, sa baka sabihin, ang bobo mo naman, frisking lang, hindi mo alam. Alam mo naman kasi yung ibang gwardiya, nagmamarunong din at nagmamatalino. Yung pala, kap-kap lang pala yun, kap-kap. Ngayon, may proper yun. Lalo na kung nakalong sleeve ang mga gwardiya, ginaganon yung kamay, tapos ginaganon dito. Parang ginaganon ba? Ginaganon muna, tapos ginaganon dito. Ganon. Ito yung kamay, di ba? Kamay, ginaganon yan. Titingnan kung mayroong bukol, kasi baka dinikit yung kuhan, at ginaganon. Yung mga gwardiya kasi nakasombrero yan. Minsan iniipit yung kuhan. Doon kasi sa ceiling area namin, doon sa mall, nakita ako ng bugkos ng dollars kasi may mga mayayaman doon na mga kabataan, pinaglalaruan lang nila yung dollars. Alam mo yung mayayaman guys, pag bumili nga ng relo na Rolex guys, kala mo bumili lang ng sapatos eh. Grabe yung mga mayayaman nung nag-duty ako, parang laruan lang nila yung pera. So yung mga kabataan nila, yung mga kabataan nila, hinahawakan nila yung pitaka ng nanay nila kasi makulit yung bata, di ba? Minsan may tumalbog na pera doon sa doon sa ilalim ng selling area namin, nakuha ko isang bugkos sa dollars ngayon. Dalangan nanginig yung katawan ko at saka nung panahon na yun, siyempre ka-duty ko lang, kailangan ko ng pera, natukso talaga ako. Tapos, yun nga lang, hindi mo pa basta-basta mailabas yung selling area kasi bawal ang may bulsa sa amin. At yun na nga, ginagawa ng ibang gwardiya, malalakas ang loob ng ibang gwardiya, yun, iniipit sa sombrero, nilalagay sa buhok, kaya ginagawa ng ganong frisking, no, para ma-interrupt yung mga gawaing ganon, no? Mga gawaing ganon na minsan may mga perfume na amliliit pwedeng iikuan, no? Tapos yung sa kamay naman, itong kamay, kasi minsan may mga empleyado na kunwari gaganon sila. Kailangan nakaganon yan, nakabuka yan. Kasi pwede mong ma-overlook mo kasi, sige, gumanon kunwari, gumanon. Pero hindi mo alam, nandito pala yung items. Di ba may mga tao mabilis ang kamay? Sir, ganon naman yung kamay. Gaganon. Parang, igaganon nga yung kamay, pero nakaipit naman din sa likod. Parang magic ba? Tapos, igaganon. Parang ganon. Bas kaya pagka nag-pesking ganon, nakataas yung kamay. At igaganon yung kuhan. At ito sa mga kuhan. So, na-apply ang frisking ay sa mga warehouse na may mga small items, no? Mamahaling items. Ganon. Minsan yung may mga items sa mga mahal, sinusuot ng doble. Nagangyari din yan doon sa warehouse na pinidutihan ng kasama ko. Doon sa mall na dinitihan namin. Kumukuha sila ng mga brief, mga kuan, dinodoble nila sa loob. Ngayon, kasabwat yung gwardiya. So, paano mo makakuha yung kuan, di ba? Doble. Tapos, pagdating sa labas, yung t-shirt, doble rin. Kaya kailangan ginaganon yan. Tinitingnan din yan. Ginaganon ba? Ginaganon. Kung doble ba? Bakit doble? Kasi yung t-shirt doon, halaga nun, nasa 1,000, 1,500, 1,500, 500 pa dati. Mahal na dati yon yung mga panahon na nag-duty ako doon. Mahal pa na 500, 600, 700, ganun. Kadalasan pumupunta ron mga artista din kasi bumabiyahe sila. Tapos doon, so, sinusuot yun ng doble ng mga kuhan, no? Ng mga empleyado o kaya mga personnel doon. So, kailangan alerto ka, no? Alerto ka. Kaya yun ang dahilan bakit nagpiprisking yung mga security guard. But yun na nga guys, nakita ko yung nagpiprisking yung itong video na to. Ay, sabi ko, misleading to sa mga kabataan na magagwardya. Mayroon tayong karapatang pangtao na dapat nating irespeto. Huwag tayo basta-basta na
ganon, ay questionin mo, sir, pwede ba yun, sir? Hawakan natin yung private part ng mga empleyado. Parang napaka-unethical naman yun. Anong pangbabastos ba sa kapwa? No? So kung hindi ko alam kung yung officer nila, yung kumpanya ba mismo ang nag-utos para hipuin yung ganon, no? Bawal yun. Pwede yung, tulad yan, nakapile sa video. Bawal yung pwedeng magreklamo. Iwan ko lang kuhan, parang ang tawag dun, anong klaseng kuhan yun? Sexual harassment ang ibig sabihin nun. Pwede mag-file yun. Ngayon, kung ikaw, gwardiya, pinailan ka ng sexual harassment at kinatuwiran mo, sir, inutusan po ako ng empleyado ay ng kumpanya. Ang tanong ko, ano ang basihan mo na pinagawa sa iyon? Sige. Dito na tayo sa legal process tayo. May memo ba ang kumpanya na sabihin, pati private part ay hipuin mo? Paano kung itanggi nila? Wala pong ginanon eh. Wala po kaming inutos na ganon. Baka sa kanya lang yan kasi bayot siya, bading siya, nag-enjoy siya. Sexual harassment, ilang tao ang magsi-sexual harassment ipapile sa'yo? Lahat ng empleyado mag-file. Pagkaisahan ka, ikaw gwardiya. Kaya bago mo gawin yun, dapat mayroon kang memo na dapat ang proper na pag-frisking kasama ang private part, hipuin mo. Ito namang officer mo, kunwari may officer ka, isali mo yung paghipo ng harapan nila, baka na may nilalagay nila dyan. Sir, pwede ko bang ilagbok, sir, na instruction mo? Ganunin mo. Pwede ko ba ilagbok, sir, na instruction mo, sir, na pati yung private part, hipuin namin? Kasi utos nyo. Pag sinabi ng officer nyo, huwag mo na ilagbok. Huwag mo na ilagbok. Bakit mo ilagbok? Parang kuhan mo na ako dyan. Sir, ako naman po mapapahamak yan, sir, kung magre-reklamo sila, kung sexual harassment ang reklamo nila. Di ba? Di ba? Naintindihan nyo na ngayon. So, mayroong proper procedure ang frisking. No? Yung dibdib ng babae, dito sa gitna lang yan, lalo hindi ganun dito eh. Kasi minsan, inutos din nga ganun eh. Ginaganon na ibang babae. Kasi una-una, may mga sakit, mga dibdib sakit. Saka pangalawa, may babaeng tomboy. Kung nila, yung tinatawag enjoy na enjoy silang gawin yun. Dito sa gitna, ginaganon yan. Kasi nga, baka may inipit. Kasi kung malaking dibdib ng babae, pwede mag-ipit ng mga items yan dyan eh. Ginaganon lang, ginaganon, no? Pag wala ka naman nakapa, ibig sabihin wala. Nakakapagod kaya yung frisking. Mag-proper frisking ka, nakakapagod yan. Applicable yan sa mga mall, kadalasan sa mga mall. Anyway, doon ako na-question doon sa video na hinihipo yung parte ng private part ng mga empleyado. Ako nakakita na hindi ko alam kung content lang hindi ko rin alam kung utos ng kumpanya o talagang ginagawa ng gwardiya yon dahil bading-bading siya, nag-i-enjoy siya sa ginawa niya. Pero kung akong ganunin mo, mukhang sa labas magkakaroon tayo ng buwan eh. O kaya gusto nyo, inuutos ba talaga sa inyo yan? Naipuin yung private part namin? Pag sinabing inutos ng kumpanya, malamang irereklamo ko talaga. Kahit empleyado ako. Doon ako sa admin, ma'am, pwede ba yung naipuin yung private part namin? Pag sinabing, wala naman kami inutos na ganun, di mandan nyo na yung gwardiya. Kasi sexual harassment yun. No? At pag nalaman ko yun, sa labas kami makikita. Talagang hindi ko talaga palalagpasin yun. Animal ka ha. Porkit na kuhan ka ngayon, sukatan tayo dito sa labas. Tingnan natin yung kuhan mo. Hindi ako makakatulog ng ganun eh. Ganunin mo ako. Bastusin mo ako ng ganun. Hindi ako makakatulog eh. Hindi ko pwedeng palagpasin ng ganun. Kasi parang kuhan ba, nakakalalaki na hindi mo maintindihan. No? Ako nahiblad ako nung nanonood ako sa video eh. Ewan ko lang sa iba. Pero ako nahiblad ako eh. Kunwari, anak mo, nagtatrabaho dun sa kumpanya na yon, kinaganon na ng gwardiya. Kahit babae sa babae. May mga babaeng tumboy eh. May mali siya yun sila. Diba? So guys, kung ikaw ngayon, security guard, huwag kang sunod ng sunod sa utos kung walang proper na kautosan. At huwag kang galaw ng galaw na baka madimanda ka. Sexual harassment. Alam ko ang sexual harassment, mayroon din kulong yan eh. Malakas nga eh. Matibay nga ang kuwan eh. Nag-video pa.
no? Ewan ko lang din kung gaano ba kabigat ang sexual harassment sa lalaki o sa babae. Alam ko mas bigat ang babae. Kaya ang unfair sa batas eh. Pag lalaki, okay lang. Pag ang lalaki na rape, okay lang. Kasi lalaki naman. Hindi ganun eh. Kasi ako kung pilitin ako sa isang tao na hindi ko gusto, talagang nakakasuka eh. Sige, kung subukan nyo. Kahit ripin ako ng bading. Ay, okay lang iripin ka ng bading dahil lalaki ka naman, ganunin mo? Ganunin yung batas? Tapos pag napatay mo yung bading, sasabihin bakit mo ginalawang ganon? No? Kaya nga may mga bading na nasusuntok sa mukha eh. No? Kasi yung nambabastos ng lalaki. Tapos pag nagsumbong ka sa pulis, ano sabihin sa'yo? Ano sabihin mo? Lalaki ka naman, arte mo naman. Wow! Dahil kung lalaki ka, wala ka ng karapatang mag-inarte. Okay lang kung gusto mo. Hindi mo gusto, lalo na yung bading mukhang kriminal. Anyway, so, yung frisking guys ay may proper yan, no? At may kasamang respeto yan. Ang pagganon mo sa buhok, kung ang buhok naman, ginaganon lang namin yung ulo, wala namang bumukol, nasa likod. Hindi mo na guluhin mo yung buhok, ganun, gaganunin mo, bastos na yun. Bastos na yun, ganunin mo lang yung buhok ko. Wala namang bumukol, okay yun. Tapos ginanon. Kailangan magtrabaho ta na with respect, hindi yung nambabastos ka. Porque inutos sa'yo na, halugatin mo yung buhok nila kasi baka may nakadikit. Ganunin mo rin yung buhok niya, gaganunin mo rin. Hindi. Igalang mo naman din. Pareho lang naman kayo nagtatrabaho eh. Pareho lang naman kayo. Although may mga empleyado talagang gumagawa ng kalokohan, pero bigyan mo ng gulo-tuloy buhok ko. Bigyan mo ng respeto kahit sa kapwa natin. Okay guys? So I hope na naintindihan na natin kung ano yung frisking. Hindi kap-kap yan sa Tagalog. Hindi ibig sabihin inutusan ka ng kumpanyang mag-frisking ka, may karapatan ka ng bastusin at gawa ng hindi maganda ang pagkakap-kap mo. Hindi. Lalo na kung gawan, wala. At saka yung nagpiprisking ka, pinipindot mo yung puwet. Kasi nanggigigil ka sa puwet ng pinipindot mo ganon. Wala na sa kwan yun. Tsaka yung pinakahiwa ng puwet, gusto mong ganunin mo yan, wala na yun. Hindi na baka gawin nyo yan. Tapos ibayot ka. Tapos gigil ka sa wet packs ng empleyado yung pinakapuwet niya, hinalukat mong ganon dahil pinisil mo pa. Masasapak ka niyan. Ako, hindi ko sasapakin sa duty niya, may baril siya eh. Talo tayo doon. Kung magkapigunan, wala kang pansukli at saka naka-duty siya. Doon mo sapakin sa labas. Off-duty na. Para pareho kayong walang buwan. Mano-mano lang. Okay guys, so I hope na naintindihan itong video na to. Wala lang naman manonood dito. Pero kung may 2, 3, 4 na nanonood na mga kabataang security guard, ay tandaan natin, ang frisking ay with respect, hindi pang babastos. Kasi kung mademanda ka ng sexual harassment, good luck sa'yo. Okay? So, I hope na makapagpaliwanag sa inyo sa kaisipan tong video na to. Kung makapaliwanag sa inyo, ligyan yung like. Kung lalo kayo nalabuan, dislike nyo yung video. Wala namang bayad, dislike lang ganun. Ngayon, kung kayo ay silent viewers, ayaw nyo mag-subscribe, kasi baka yumaman ako, baka naman pwede nyo na pindutin ngayon ang subscribe button, idama nyo na yung notification bell, at kita-kita sa next video. Bye-bye!